Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating, morning devotional at mangunguna po sa atin ay si Sister Sam at ating pong program ay tayo po ay mag-aawitan ng ating opening song and tayo po ay papangunahan ng opening prayer ni Sister Phoebe at sundan po ito ng, ni Sister Sam na siya po ang magdadala ng mensahe ng salita. Ngayon po tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Ayan po, ah, kung wala po si Sister KB ay ako na lang po muna ang mag-o-opening prayer. Namanayang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa buong magdamag na kami po ay inyong iningatan at maraming salamat po sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin. At Ama, sa mga oras na ito, nawa po, sa inyo po ang aming mga puso at isipan upang sa ganun po ang aming mapapakinggan ng mga mensahe ay amin po itong maunawaan. At patawarin niyo po kami kung saan kami nasumpungan ng mga kulang pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Ayan po, magandang umaga sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito at ang title po ng ating devotional ay Christ the First Fruits. So, sabi po sa ating key text sa 1 Corinthians chapter 15 verses 19 and 20, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. So sabi dito, Christ arose from the dead as the first fruits of those that slept. He was the antitype of the wave sheaf, and his resurrection took place on the very day when the wave sheaf was to be presented before the Lord. For more than 1,000 years, the symbolic ceremony had been performed. From the harvest fields, the first heads of ripened grain were gathered, and when the people went up to Jerusalem to the Passover, the sheaf of first fruits was waved as a thank offering before the Lord. So it says here that Jesus' resurrection fulfilled the Old Testament symbol of wave of sheaf offering. So just as the first ripened grain was presented to God before the harvest would begin, Jesus rose from the dead as the first fruits of the great harvest of saved people who will be raised in the future. So ayun nga po, yung pagkabuhay daw po muli ni Kristo ay natupad doon sa Old Testament ay nagsisimbolo po doon sa sheaf offering. Kasi katulad daw po nung unang pagbigay ng unang ani sa Panginoon, bago daw po mag-start yung anihan, katulad daw po ni Kristo, si Kristo din daw po ay mabubuhay muli o he will rose o mabubuhay muli siya sa patay bilang unang ani ng dakilang anihan para po iligtas yung mga tao na i-raise po o bubuhayin muli sa future. Not until this was presented could the sickle be put to the grain and it be gathered into sheaves. The sheaf dedicated to God presented the harvest. So Christ, the first fruits, represented the great spiritual harvest to be gathered for the kingdom of God. His resurrection is the type and pledge of the resurrection of all the righteousness. So, dito naman po, parang walang din naman na sinasabi na yung wave of sheaf nga po ay nagre-represent sa coming na pag-aani. So, katulad nga din po kung paano si Kristo nabuhay, kung paano po na siya ay nabuhay, nagre-represent at nag-guarantee ng future resurrection ng lahat ng mabubuting mananampalataya, ay mangyayari daw po ito kasi siya ay buhay at yung mga namatay sa kanya na nanampalataya ay mabubuhay din muli. The resurrection of Jesus was a sample of the final resurrection of all who sleep in him. The risen body of the Savior, his deportment, the accents of his speech were all familiar to his followers. In like manner, with those who sleep in Jesus rise again, we shall know our friends even as the disciples knew Jesus. Though they may have been deformed, diseased, or disfigured in this mortal life, yet in the resurrected and glorified body, their individual identity will be perfectly preserved, and we shall recognize in the face radiant with the light shining from the face of Jesus the lineaments of those we love. So, nung si Kristo daw po ay nabuhay,
or na-resurrect, ay pinapakita dito na ang resurrection ng mga mananampalataya, kung paano po mare-resurrect yung mga mananampalataya kay Kristo. So katulad daw po ang kanyang mga tagasunod ay makikilala siya pagkatapos niyang um, bumangon ulit sa patay. Katulad po, sabi dito, likewise, kapag ang tao po ng Diyos ay na-resurrect o nabuhay muli, ay nga po makukuha nila ang kanilang identity at makikilala sila ng kanilang minamahal. So, lahat daw po ng sakit, ng deformity, ng kahinaan sa buhay natin dito sa lupa ay mawawala at mas makakatanggap po tayo o yung mga namatay at na-resurrect muli ng glorified na katawan. At his second coming, all the precious dead shall hear his voice and shall come forth to glorious immortal life. The same power that raised Christ from the dead will raise his church and glorify it with him. Above all principalities, above all powers, above every name that is named, not only is this world, but also in the world to come. So dito po, sinasabi naman dito na kapag dumating daw po si Kristo, lahat ng namatay na nananampalataya sa Kanya ay maririnig ang kanyang boses at babangon at magkakaroon ng walang hanggang buhay. So itong parahong divine power daw po na nag-raise kay Kristo sa libingan, ito din daw po ang mag-raise sa mga tao at bibigyan muli sila ng buhay at dadalhin sila doon sa malwalhating kingdom ni Kristo. He will receive us with honor. To us will be given a crown of glory that fadeth not away. So, ayun nga po, sabi dito, i-welcome tayo ni Kristo, i-welcome ni Kristo yung mga nanampalataya sa Kanya, at sabi dito, bibigyan sila ng walang hanggang korona ng kalwalhatian na hindi mag-fade at yung mga believers niya ay titira kasama si Christ forever. So, ito po ang devotional natin sa umagang ito, na yung resurrection nga po ni Kristo ay nagbibigay sa mga Kristiyano ng pag-asa beyond death. Kasi nung si Kristo nga po ay nabuhay muli, nung siya ay namatay, tayo din daw po mga Kristiyano at pwede din daw po tayo ma-resurrect kapag siya ay bumalik, kapag po tayo ay nanampalataya sa Kanya at nagtiwala kay Kristo. So, ay nga po, ang devotional natin ay pinapaalala sa atin na kailangan natin mag-remain faithful kay Kristo. Kahit alam nga po natin na ang kamatayan ay hindi po yung pagtapos o yung end ng mga tao ng Diyos, kasi sa isang araw, ang mga believers nga po ay makakakuha ng glorified bodies. At tayo po ay magiging reunited kasama ng ating mga mahal sa buhay at ma-enjoy po natin ang eternal life with Christ forever. So once again, ayun lang po ang devotion natin sa umagang ito. Kaya good morning po and God bless us all. Ayan po, maraming salamat Sister Sam sa isang napakagandang mensahe para sa atin na bilang paalala ng kanyang pagkamatay ni Jesus at muling nabuhay upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa. So, kaya po habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon ay nawa po tayo po ay manatiling tapat at puno ng pag-asa sa kanyang mga pangako.
So ngayon po tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the wonderful life that you have given unto us, and thank you for the day, this morning as well, for letting us gather and listen to your message for us. Please help us apply the message that you have heard and learned. Please help us to light in our hearts and in our minds so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. And we ask to please forgive us from the sins that we have committed against thee. Please carry loved ones with us. Please protect them and please protect us also from any harms and dangers. And thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Po, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito po sa Zoom and sa Facebook Live. And muli po inanyayahan po kayo na samahan kami sa aming evening devotional na mayang gabi po ng 6:00. At ganun din po ang ating morning devotional sa ganap na 5:00 ng umaga. At muli po magandang umaga sa ating lahat and God bless us all.